Isa ito sa kailangan mong i-check kapag bumili ka ng second hand na motor, lalo na kapag underbone. At syempre magpapalit tayo ng swing arm na plus 2 dito sa ating motor na pinangalan nating Angas noon. Sa dami ng nakapilang mga motor, hindi ko na alam kung ano yung mga uunahin ko. Hindi ko na nga alam kung ano yung ipa-project bike ko dahil inuuna ko yung mga motor na pinapadala sa akin ng boss ko. Kaya ito, pinadalhan ako ng bagong pyesa, ikabit ko daw sa Raider 150 ko. Na rin na shock dito is TRC. Tapos sa pipe natin is TRC na rin. Pati sa rear shock. So ang rear shock niya, ayan. May baso na TRC din. So ayan, kailangan natin palitan itong swing arm. Kung mapapansin nyo is medyo kinakalawang na. Ayan, na-stock na kasi to. Tapos yung kadena papalitan na rin natin. Kasi mag-extend tayo ng plus 2. So dadagdagan natin tong kadena. So pinalitan na lang natin siya ng bago. Una natin babaklasin dito is itong pipe para maganda yung pagkakilos natin. Pwede naman ng kahit hindi tanggalin, pero tanggalin na natin para maayos yung kilos natin. Tapos hindi ko natatanggalin tong kaha para hindi na tayo magdudukot para doon sa pipe. Ang gagawin natin is dito na tayo magbabaklas. Ayan, yung tatlong tornilyo na ito para ito lang yung may iwan. Para matanggal na natin to. Kaya binaklas ko na agad yung tambutso para makakilos ako ng maayos kapag tinanggal ko yung swing arm. Tsaka ako sinunod, binaklas yung gulong tsaka yung mags para mahugot na natin at mabilis natin matanggal yung swing arm. At oo nga pala, tatanggalin natin itong cover ng sprocket pati yung footrest ng cambio niya. Kailangan kasing tanggalin yan kasi magpapalit na rin tayo ng sprocket para set na. Nung natanggal ko na, sinunod ko na yung tornilyo dito sa shock pati yung ehe sa swing arm niya. Sa pagtanggal ay dahan-dahan lang at konting pukpok para hindi masira yung thread ng ehe niya. Parang sa pag-ibig din yan, kailangan mo rin pukpukin yung sarili mo para matauhan ka na hindi ka na pala mahalaga sa kanya. Nabaklas na natin itong swing arm, kaya papalitan natin ng bago. So ito yung ikakabit natin. So pakita ko sa inyo kung ano yung ikakabit natin na bagong swing arm. Check natin. Ayun. So kulay silver tong kinuha ko na CNC na pure alloy. Ikakabit natin na bagong swing arm. Yan. So plus 2 na alloy swing arm. So nakahinang na yan dyan. CNC na rin yung gumawa na ito. Hey, pakaangas. So kabit na natin mga tol. Kaya hindi na ako nag-atubili, kinabit ko na agad para makita nyo na agad yung resulta. Syempre sa paglagay ng ehe, kailangan mo rin ng pampadulas, lagyan mo ng grasa. Kabit na natin itong swing arm. So magpapalit din tayo ng sprocket tsaka kadena kasi plus 2. So mag-extend tayo ng kadena. So yung stock kasi is medyo maiksi, kaya bumili na rin ako ng bagong kadena. Tsaka syempre magkakabit na rin tayo ng hose from TRC. Yan. So kasi magpapalit din tayo nito dahil maiksi yung stock, kaya kailangan natin maghaba ng konti. Sa pagbaklas ko ng sprocket, dito ako nagduda sa lock niya. Bukas ko na ito yung lock na nakalagay. So hindi siya match para dito sa Raider natin. Kasi yan yung pinaka-lock pero hindi pa siya match dito kasi hindi pa siya maglalak. Dapat iikot pa to eh. Ayan. Ginawan lang to ng paraan. Second hand lang din natin nabili to. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng bago. So ito yung original na pang ano talaga dito, lock. Ayan, ito ko sa inyo. Ayan. Ayan yung original na lock nya. So ganyan ng diskarte nyan. Pag nilagay mo dito, dati iikot mo. Yun. So yung sabihin nakalock na siya. Ayan yung original na lock nya. Yung nakalagay kasi dati ito eh, ginawan lang ng paraan eh. Ayan, pag nilock mo, ganyan lang, nakapix na. Kaya bumili tayo ng bago na swak dito. Mismo sa sprocket natin, tsaka mismong pang Raider talaga. Yun. Mura lang naman to.
Lagi nyo i-check to kasi baka mamaya yung nabili nyong motor is hindi match dito sa ano, may possible na matanggal to, lalo na pag malayo yung takbo nyo. Delikado pa kasi malapit sa paa. Sabihin natin may cover, paano kung mawasak yung cover, lumabas yung kadena. Kaya mas maganda for safety, bili kayo ng original na ganito. Dito naman sa caliper is kailangan natin magpalit ng hose kasi maiksi na siya. Ayan, so ito yung lagayan ng ehe, so malayo yung agot nya. Ayan. So kailangan natin mahata, kaya lang banat na yung hose, kaya papalitan natin ang mas mahaba. Kaya kinabit ko na agad yung hose at kinabit ko na agad yung mags niya para malaman ko kung uubra na ba. Siyempre, nagpalit tayo ng hose. Ayan. Kailangan pa rin natin tong i-bleed. Kasi pag inapa kami, wala yung preno. Ayun, sobrang lambot to. So, kailangan natin siya i-bleed. I-check muna natin kung may laman pa tong brake master niya, yung lagayan niya ng fluid. Ito yung brake master. Tapos yan, yung check natin kung meron pa ba siyang laman or wala na. Kasi dito tumagas na eh. Pero alam ko meron pa yan kahit konti. Pero dagdagan na rin natin kung wala. Dapat kasi exact ng upper yan. Ayan. Tapos i-bleed natin. Dito natin i-bleed. Sa pag-bleed naman, ganito yung ginagawa ko. Binobomba-bomba ko, tsaka ako didiinan, tsaka ako papakawalan yung brake fluid. Kapag alam kong matigas na at kumakapit na, tsaka ako nadadagdagan ng brake fluid. So yun, ito yung bagong kadena. Nagbawas ako ng 2 kasi hindi na sana ako magbabawas. Ang problema, sagad na dito. Ayan, yun sa ano ng caliper nya. Hanggang doon lang. Kaya ang ginawa ko is nag-adjust ulit ako papasok para magsakto lang yung kadena. I-adjust ko na lang yan. Tapos malaki pa sana yung adjustan, hanggang dito pa yun eh. Kaya lang masyado nang mahaba. Hindi na matulak doon, hanggang doon na lang talaga. Kaya ang gawin natin, adjust natin ang papasok ng konti doon para pumantay lang yung gulong. Na-fix na natin itong TRC na swing arm. So onti na lang mapo-full TRC na natin to. Meron na rin tayong TRC rear shock, front shock, syempre TRC pipe, tsaka swing arm. Ayan, konti na lang mapupunan natin ng TRC to. Alright. Syempre, mas maganda kung titestingin natin sa labas kung all goods na ba at okay ba sa pambiyahe. Po kaangas. So, para all goods namang siyang pambiyahe, kaya salamat sa panonood. Ingat!